Kanina po binahagi ko sa inyo na pinatawan ng indefinite suspension po ang SMNI nila Pastor Quiboloy. So sa ngayon wala pa pong kasiguraduhan kung kailan po sila makakabalik. Kailangan po nila makapagtulungan. Ngayon naman po yung pinaka-latest na balita patungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Pinapasubpina po siya ng Senate panel para maka-attend siya ng susunod na hearing. Meron kasing dalawang letter na pinadala sa kanya, iniimbitahan siya para sa discussion, para sa hearing, pero hindi po siya sumipot. Kaya ngayon, pinapasubpina na po siya. Una, sabi dito sa Rappler ito 1 hour ago, in the KOJC, pastorals are women who serve as close aides of Quiboloy, with some allegedly being turned into spiritual wives. Ayan po. And then, ito na nga po, sabi dito sa ABS-CBN, Senator Risa Ontiveros rules the issuance of subpoena against KOJC lead pastor Apollo Quiboloy. This following Quiboloy's snubbing of the 2 letters invitation sent to him by the Senate Committee on Women, Children, Family Relations. So apparently, inimbitahan po si pastor noon, nagpadala ng 2 letter pero hindi sumipot. Ngayon naman po ay pinapasubpina na siya. So ayan, haharap na po siya sa Senado sa hearing patungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. This time, hindi niya pwedeng tanggihan ito kasi subpina na ito Yun po yung pagkakaalam ko. Yung mga letter of invitation, natanggihan niya. 2 yon. Pero ngayon, dahil subpina na ito, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po siya pwedeng tumanggi dahil talagang may pupunta po sa kanya. Kailangan niyang isubmit ang sarili niya or nila sa otoridad at makipagtulungan nang malaman po ang totoo. Kasi binibigyan po siya ng pagkakataong magpaliwanag at bahagi yung kanyang versyon ng kwento para maliwanagin yung mga tao. Dahil kung ito'y iiwasan niya, hindi niya sasagutin, iisipin ng mga tao ay maaaring totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. So, ayun na, subpoena stage na po. Kapag yan ay iniwasan at hindi sumunod dyan si Pastor Quiboloy, I think, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman ako eksperto, pero I think, arrest na po ang susunod dyan, kung hindi po ako nagkakamali. So, kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito? Tila sunod-sunod po ang kamalasang nangyayari sa camp nila Pastor Quiboloy. Talaga namang parang may malakas na puwersa na unting-unting pinababagsak po ang kampo ng mga DDS. Alam niyo naman, kagaya nito, ito, sabi dito si VP Sara, hindi ko alam kung ito ba yung resulta ng mga sandamakmak na kinakaharap nilang political problems or political dilemma. Sabi dyan ni VP Sara, sabi sa balitang yan, siya daw po ay tatakbo sa susunod na eleksyon. Ang pinakamalapit na eleksyon po ay sa 2025, which is midterm election para sa Senate, para sa Congress, at iba pang mabababang posisyon. So, anong ibig niyang sabihin dito? Siya tatakbo sa susunod na eleksyon kasi sabi niya diyan hindi tatakbo yung kanyang mga kapatid, kaya siya ay tatakbo sa susunod na eleksyon. Alam naman po natin na Vice President siya at susunod na eleksyon ay para sa mas mabababang posisyon like Senate, Congress at iba pa. So, anong ibig sabihin nito? Magre-resign siya as Vice President para tumakbo sa local government. Hindi ko rin naman siya nakikita na tatakbo bilang senador, Pero pwede din naman. Pero kung totoo yung sinabi niya, baka malamang mag-local siya, Bumalik siya sa Davao as mayor. Pero parang medyo ang hirap naman paniwalaan Vice President ka na, bababa ka pa sa pagka-Vice Presidente at tatakbo ka sa mas mababang posisyon. So, anong ibig sabihin nito? Kung sincere siya dyan, ibig sabihin ba nito pagod na siya bilang Vice President or hindi niya kaya ang trabaho bilang Vice President at bilang DepEd Secretary? So, bakit niya nabanggit yan? Ako naman sa ngayon ay ayaw ko pang panghawakan yan, dahil ganyan naman sila, Dati sinabi din niya na hindi siya tatakbo sa national election noong bago mag-2022 election, pero tumakbo pa rin siya. So maraming pwedeng mangyari. Pwedeng magbago pa yung isip niya, pwede pang magbago yung sasabihin niya. Sa ngayon, yun yung sinabi niya, pero mahirap pong panghawakan yan. Malalaman po natin pagdating ng eleksyon sa 2025 kung tototohanan niya yan. Sa pang nakakagulat na issue, eto, sabi ni Senator Trillanes, sa quarter 2 ng taong 2024, maaari nang lumabas ang warrant of arrest from ICC, para siguro sa dating Pangulong Duterte, Ayan, sabi niya dyan, ito, according kay Senator Trillanes, ICC in Philippines last December, arrest order versus Duterte soon. Ayan ay according kay Senator Trillanes, sabi sa ibang balita, arrest warrant versus Duterte out soon, ICC probers visited Philippines in December 2023. Kaya naman po umalma si Senator Bato de la Rosa at sabi niya dito, medyo pinarangka na niya dito si BBM. Sabi dito, De La Rosa to Marcos, have you now allowed ICC to conduct probe? At isa pa, sabi dito sa balita, Bato to Marcos, be man enough, say you want us jailed. Grabe naman, parang si BBM agad. Hindi ba pwedeng yung justice system ang nakakasakop dito? Ito pa sabi, De La Rosa to Marcos, tell us if you allowed ICC into the Philippines.
Ayan. So, siguro hindi inaasahan to ng mga DDS, no? Akala nila kapag nanalo si BBM ay safe na yung mga politikong sinusuportahan nila. Pero nakikita naman po natin kung ano yung mga nangyayari. Talagang, in my opinion, dehado po sila sa mga nangyayari, no? Kaya naman marami nagsasabi na nagsisisi sila, nabudol sila, at nagkamali sila ng pagsuporta kay BBM. Well, ayoko na lang mag-comment patungkol dun sa mga pagsisisi nyo, no? Pero kayo, mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo, no? Pinasusumpina si Pastor Quiboloy, sabi ni Senator Trillanes, malapit na ang warrant, no? Para arestuhin. Ayan, masama ang loob ni Senator Bato de la Rosa, no? At talagang kinokompronta niya sa mga pahayag niya si BBM. And then ito, ginulat tayo ng Vice President na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Ano pong mga opinion nyo? Ilagay niyo lang sa comment section below. Huwag kalimutang i-like ang ating video at makita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.